ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Death Benefit online. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung SSS website. Ito na yung website ni SSS. Click natin yan. Dito, mag-login lang tayo. Click natin tong create my dot. Then, click natin tong login. Dito, lagay lang natin yung ating user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito, pagka-login na agad natin, makikita na agad natin sa pinakababa yung death benefit. Click natin yan. So, dito guys, bago kayo mag-proceed dito, so gusto ko lang malaman ninyo na hindi lahat ng mga beneficiaries ng death benefit claim is pwede kayong makapag-apply through online. Nakalagay dito na ang mga pwede lamang na makapag-apply ng death benefit claim online is yung mga primary beneficiary. So, kung hindi kayo primary beneficiary, so hindi kayo pwede dito online. Ngayon, click nyo na itong proceed. Dito baka magtanong kayo na kaninong SSS account yung gagamitin. So, ang gagamitin ninyo guys is yung SSS account ninyo. So, dahil wala na yung SSS member or halimbawa yung namatay, so hindi nyo pwedeng buksan na yung SSS account niya. So, yung gagamitin ninyo is a claimant account. Dito, please provide all information of the deceased SSS member. So, ito ay information nung namatay na member. Halimbawa, kayo ay asawa. So, SSS number ng asawa ninyo yung ilagay ninyo. Then, next is kung ano yung apelyido niya. Then, kung ano yung pangalan niya. At kung kailan siya pinanganak. At last is date of death. Ayan. So, kung kailan siya namatay. Dito naman sa death benefit applied for, kung siya ay employed at work connected yung kanyang pagkamatay. So, dito sa may circle, click nyo yan. Ayan. Ano nga ba ang reason? So, illness or sickness ba? Or kaya injury or accident? Injury or accident naman, click nyo yung circle ng injury at accident. Pero kung halimbawa, hindi naman work connected yung pagkamatay niya, so, click nyo tong may circle ng SSS death. Click natin yan. Ayan. Then, after nyo ma-fill out yung mga required fields dito, double check nyo yung mga information kung tama ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong proceed. So, dito, makikita nyo na agad yung amount kung magkano yung estimated monthly pension ninyo as a claimant or beneficiaries. Pero kung halimbawa may outstanding loan yung namatay, so mababawasan pa yung amount na naandito. At kung halimbawa naman may minor children kayo, so madagdagan pa itong nakalagay na monthly pension ninyo. Ngayon, click na natin tong proceed. Click OK. Dito, click lang natin tong certify and proceed. Dito naman, sa mga question and answer portion, so sagutan lang ninyo kung ano yung mga applicable sa inyo. Dito, are you incapacitated or under the guardianship of another person? Kung hindi naman, click lang natin yung circle ng no. Next is, are you remarried or living with another person without the benefit of marriage? Dito naman, kung halimbawa kayo ay may kinakasama na or nag-asawa na, so kung mag-yes kayo dyan, so hindi kayo qualified for these benefits. Dahil ang isa sa mga rules and regulations ni SSS is pag once kayo ay mag-asawa ulit, so hindi na kayo ang beneficiary. Bawa wala naman kayong kinakasama or di kayo nag-asawa ulit, click lang natin yung circle ng no. Next is, are you legally separated or with previous marriage? Kung no, click natin yung circle ng no. Next is, was the deceased member previously
covered and work in the government. So kung no naman, click lang natin yung circle ng no. Next is, was the deceased member previously work abroad and covered under the Social Security abroad? Kung no naman is, click yung circle ng no. Next is deceased member currently receiving death pension? So, itong tanong na ito guys, kung halimbawa yung namatay is nakakatanggap na ba siya ng SSS pension? So, kung yes, click nyo yung circle ng yes. Halimbawa, yung asawa ninyong namatay is tumatanggap na ng pension. Click nyo yung circle ng yes dahil para mailipat na lang sa'yo yung monthly pension ng asawa nyong namatay. So, kung magkano yung monthly pension niya, yun din yung magiging monthly pension ninyo. So, wag kayong magkakamali dito. Pero, kung halimbawa naman, hindi pa siya nagpe-pension, so, click lang natin tong circle ng no. Then, bago kayo mag-proceed dito, double check nyo yung sagot ninyo kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong proceed. Click OK. So, dito, please validate the following information. Dito, hindi kayo makapag-proceed kung halimbawa wala kayong active or approved na disbursement kay SSS. So, para naman sa pag-enroll ng mga disbursement account, i-search nyo lang sa YouTube, Disbursement Account Enrollment, Jubes Vlog. Lalabas na dyan ang mga tutorial ko kung paano kayo makapag-enroll sa disbursement. So, para saan nga ba itong pag-enroll ng disbursement account? Kailangan yung mag-enroll ng disbursement account para doon ihulog ni SSS yung benefits na makukuha ninyo. So, kung halimbawa, dahil magpe-pension kayo, halimbawa yung bank ninyo is BDO, so monthly doon ihuhulog ni SSS yung benefits na makukuha ninyo dito. Kung kaya may bank na dapat na naka-enroll sa inyong disbursement account enrollment module. Kung kaya hindi kayo makapag-proceed dito kung halimbawa walang disbursement. Take note dito, please be informed that your enrolled and approved e-wallet account does not allow disbursement of your benefit. So, then dito guys, halimbawa ang naka-enroll na disbursement account is e-wallet or kaya RTC or CPO. So, hindi din yun pwedeng gamitin for claiming a death benefit. Kailangan naka-bank. Pero kung halimbawa naman may SSS upgraded UMID ID na kayo, so hindi nyo na kailangan pang mag-enroll ng disbursement account dahil automatic pwede nyo na itong magamit for any claims, ma-loans man yan or kaya ma-benefits man yan. Halimbawa naman may disbursement na active or approved ni SSS na kayong naka-enroll, click nyo lang itong select bank. Pagka-click nyo ng select bank, lalabas na dyan yung bank na in-enroll ninyo. Then, click nyo lang. Then, lagay nyo dito yung disbursement account number or mobile number. Then, ngayon, pag may nailagay na kayo dyan, click nyo na itong proceed. Then, click OK. Ayan. Then, dito guys, dito na kayo mag-attach ng inyong requirements. Dito sa attach documents, makikita ninyo na ang requirements na kailangan ni SSS is marriage certificate of deceased member duly registered with the LCR or issued by the PSA. Dahil ang primary beneficiary is the legal spouse, kung kaya ang nakalagay dito is kailangan may marriage certificate. So, click lang natin itong choose file. Then, dito, hanapin natin yung ating pinicturan na marriage certificate. Halimbawa, ito na yung marriage certificate. Click natin yan. Ayan, nai-attach na natin yung ating marriage certificate. So, take note dito na pag once na NSO pa yung inyong marriage certificate, hindi yan pwede kay SSS. Kailangan under na kay PSA dahil wala na si NSO sa ngayon. Next requirements naman is certificate of death of member duly registered with the local registry or issued by the PSA. Dito, click lang natin itong choose file.
Dito, hanapin nyo din yung pinicturan yung death certificate ng asawa ninyo. Halimbawa, ito na yon. Click natin yan. Ayan. So, itong dalawang lang to ang requirements na kailangan yung ipasa dito. Dito sa requirements na ito, kailangan naka-PSA, hindi naka-NSO. And then, dapat guys, yung pagka-picture nyo ng inyong marriage certificate at saka yung death certificate is dapat klarong-klaro na babasa para pag once na mag-submit kayo dito is hindi ma-reject ni SSS yung application nyo dito. Dapat klarong-klaro or kaya pwede ding naka-scan copy. So, mas maganda ding naka-scan copy para klarong-klaro. Ngayon, click nyo na itong my box. Then, pag may check na, okay na yan. Click nyo na itong certify and proceed. Then, click okay. Then, dyan guys, lalabas na dyan yung you have successfully submitted your death benefit claim application. Then, makatanggap kayo ng email na galing kay SSS that you have successfully submitted your death benefit claim application. So, ngayon, maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 months na mag-update si SSS sa inyo na approve or rejected ba yung application ninyo. Take note din dito na kailangan ang una nyong i-process is the funeral benefits. After nyo ng pag-process ng funeral benefits, kung halimbawa nakuha nyo na yung funeral, so pwede na kayong mag-apply ng ganito, death benefits. So, hindi naman kayo mag-reject dito guys, basta kayo ang primary beneficiaries at kung klarong-klaro naman yung requirements na ipapasa nyo dito. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng SSS benefit claim online. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!